Matapos makapagtala ng dalawang solido at impresibong panalo noong nakaraang taon si WBA World Light Heavyweight Champion Dimitri Bivol kontra kina Saul Canelo Alvarez at Gilberto Zurdo Ramirez, siya nga po ang kinoronahang Fighter of the Year ng taong 2022 ng ESPN, Ring Magazine at maging ng BWAA o Boxing Writers Association of America. At ngayong papatapos na nga po ang taong 2023 at ilang mga major fights na lang ang nalalabi. Sino nga ba ang matunog na magiging 2023 Fighter of the Year? Gervonta Tank Davis, Saul Canelo Alvarez, Devin Haney, Terence Bud Crawford, Naoya the Monster Inoue. Ilan sa mga boksingerong nagkaroon ng blockbuster fight ngayong 2023. Kaya naman sila ang ilan sa matunog na posibleng tanghaling 2023 Fighter of the Year. Pero ayon sa Boxing Insider na si Mike Coppinger, ang dalawang mahigpit na naglalaban ngayon sa pagiging Fighter of the Year ay sina Devin Haney at Naoya Inoue. What? Paano nangyaring higitan pa ni Naoya Inoue sila Tank Davis at Terence Crawford pati na rin si Canelo Alvarez sa pagiging Fighter of the Year? Well, heto po ang simpleng paliwanag dyan mga amigos. Ayon na rin mismo kay Mike Coppinger kung bakit hindi si Terence Crawford ang Fighter of the Year. Aniya, mahirap ibigay ang pagiging Fighter of the Year sa isang boksingerong isang beses lang lumaban ngayong taon. So sa kaso nga po ni Terence Crawford ngayong taon, isang beses lang siyang lumaban. At yun nga po ay noong Hulyo ng kanyang talunin si Errol Spence Jr. Okay, kung hindi pa pwede si Terence Crawford, bakit hindi pa pwede si Tank Davis at si Canelo Alvarez? Well mga amigo, sa aking sariling opinyon, sa parte ni Tank Davis, ang tinalo niya this year ay sina Hector Luis Garcia, isang junior lightweight champion na umakyat lang sa lightweight. His record not bad, pero let's be honest, hindi talaga gaanong impresibo. Ikalawang tinalo ni Tank Davis ay si King Ryan Garcia. Bagamat napaka-popular na boksingero itong si Ryan Garcia, pero let's be honest, hindi pa po ito nagiging world champion ni minsan. Kaya naman sa aking opinion, medyo manipis ang resume ni Tank para tanghaling 2023 Fighter of the Year. Now punta naman tayo kay Saul Canelo Alvarez. Tinalo niya this year sina John Ryder at Jermell Charlo. Ang malaking problema rito mga amigos, yung mga tinalo nitong si Canelo Alvarez ay hindi po yung mga boksingerong gustong makita na mga tunay na boxing fans. Ang gusto kasi ng mga boxing fans mga amigos, labanan niya si David Benavidez, Dimitri Bivol at iba pang matatawag nating real threat kay Canelo, someone like David Morrell Jr. at Demetrius Andrade. Sa halip ang nilabanan ni Canelo si John Ryder na hindi masyadong kilala tapos pinahirapan pa siya, and then Jermell Charlo na umakyat ng dalawang dibisyon. Sa madaling salita, parang play safe si Canelo sa kanyang huling dalawang laban. Kaya para sa akin, medyo manipis ang resume ni Canelo sa pagiging Fighter of the Year. Now let's talk about head-to-head Devin Haney and Naoya Inoue para sa pagiging Fighter of the Year. In my opinion, kung bakit mas karapat dapat si Naoya Inoue kaysa kay Devin Haney kung sa pagiging Fighter of the Year lang ang pag-uusapan, noong Mayo tinalo ni Haney ang former pound-for-pound king Vasily Lomachenko via controversial unanimous decision. Nasabi natin controversial dahil sa mata po na marami, sinasabing si Lomachenko daw ang dapat na nanalo. So sa madaling salita mga amigos, hindi po convincing o hindi kumbinsido yung panalo ni Devin Haney kay Lomachenko. Samantala noong buwan ng Hulyo naman po mga amigos, tinalo ni The Monster Naoya Inoue ang sinasabing the best fighter sa super bantamweight division, previously undefeated Cool Boy Step Stephen Fulton. Inagaw ni Naoya Inoue ang WBC at WBO title ni Fulton sa pamamagitan ng impresibong 8-round TKO. At sinasabi nga po ng karamihan mga amigos, kundi lang si Spence ang tinalo ni Crawford ngayong taon, malamang si Naoya Inoue ang pound for pound king. Kaya naman sa aking opinyon mga amigos, kung si Devin Haney at Naoya Inoue ang pinagpipilian para sa 2023 Fighter of the Year, kay Naoya Inoue ang boto ko. Pero ang lahat ng yan ay posibleng magbago mga amigos, dahil kapag naging impresibo ang panalo ni Devin Haney kay WBC Super Lightweight Champion Regis Prograis sa paparating na laban nila ngayong December 9 at pinalusot naman sa butas ng karayom o na-upset ni Marlon Tapales si Naoya Inoue, aba goodbye sa pagiging Fighter of the Year itong si Naoya Inoue. Alasahin ang baraha, patunayan mo sa akin ha, sino man